Hey guys! I'm back! So after a month na ginagamit ko ang Xiaomi 10T, so ayan. So masasabi ko na talagang sulit na sulit lahat ang binayad ko sa phone na ito. Talaga namang napakaganda at talagang isa-isahin natin kung bakit sulit, sabihin ko sa inyo. Okay, let's start with the color. Okay, talaga namang guys, hindi pa kayo nagagandaan sa kulay na to kasi sobrang ganda niya. Sobrang ano siya, head turner siya. Kapag nakita nyo na, wow, anong cellphone yun? Blue? Parang tapos yung nagkikinang-kinang pa siya, o di ba? Talaga sobrang ganda niya as in. And hindi ako nagsisi na ito yung color na binili ko kasi nasasawa na talaga ako sa black and gray. So buti na lang merong Aurora blue pala ang tawag sa color na ito. So ayan, I really love the colors, sobra, as in kung mahilig naman kayo sa mga case ganyan, so syempre para maprotektahan din pag nabagsak yung phone. Actually nabagsak ko na to ng isang beses, di naman masyado mataas pero naka jelly case naman siya kaya safe naman. Okay, uulitin ko lang ha, hindi po tayo tech reviewer. So, kung meron po kayong mga gustong malaman na sobrang detailed or masyadong techy na, hindi po ganun. Dito lang sa mga basic lang or yung mga pang-vlog ko lang na mga kailangan ang pwede kong sabihin sa inyo dahil hindi po ako expert pagdating sa mga cellphone. Okay, yung ano naman niya, haba niya, yung dimension niya, height is 165.1 mm, width 76.4 mm, thickness 9.33 mm, weight 218 gram. So, mas mabigat siya sa phone, sa previous phone ko at mas malaki, syempre. So, nung una na ninibago ko kasi hindi ko kaya ng isang kamay kasi sanay ako ng isang kamay lang, lagi. So, ngayon nabibigatan ako sa kanya, hindi ko magawa ng isang kamay. Pero, masasanay din kayo kasi ngayon naliliitan na ako dun sa iPhone 7 ko pag yun yung gamit ko. So, at saka akala ko hindi siya magkakasya sa pocket ko, sa bulsa sa pantalon pag umaalis or pag may pupuntahan kayo. Pero kasya naman pala siya. So, hindi rin siya ganun sobrang laki. Pero, actually, sakto lang siya and gusto ko yung pagka-edge niya. Hindi siya yung pa-square ba. So, ayun. Tapos, next naman is a processor Qualcomm Snapdragon 865G with 5G. So, ayan, ang dami pang mga kung ano-ano pang nakalagay sa kanyang explanation. Ito yung hindi ko na alam, pero yun yung nakalagay doon, Qualcomm Snapdragon 865 with 5G yung processor. So, mabilis naman siya. Nung una nga lang, siguro nag-a-adapt pa siya sa mga software na dinownload ko. So, parang nag-hang siya. Meron akong video dito. Papakita ko sa inyo. So, parang nag-hang siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero isang beses lang yun nangyari. Tapos, hindi na ulit siya nangyari. After nun, ni-restart ko lang yung phone or sinwitch ko lang yung power off. Tapos, yun. Pagbuhay, okay na siya. So, hindi ko alam kung bakit siya nag-ganon. Parang lag-lag. Hindi ko na ulit siya na-experience, by the way. So, baka nanibago lang yung phone. Tapos, storage and RAM is 8GB internal RAM. Tapos, 256GB yung pinili ko. Kasi, syempre, nagvo-vlog tayo. So, kailangan ko lagi ng maraming storage. And yun yung number one problem ko sa previous phone ko, which is my iPhone 7. Kasi, lagi na lang siyang memory full. Although, 128 yun. Kaso nga lang, syempre, ang dami ko ng pictures and videos doon. And, yun. So, ngayon, actually, kalahati ko na yung nagagamit ko na memory. So, 120GB na yung laman niya agad. Kasi nga palagi ako nagvo-vlog, especially ngayong Christmas, ang dami kong vlog. So, ayan, sulit na sulit. Hindi ako problema na wala na akong memory. So, kailangan dilitin ko na lang siya after para hindi ako ma-memory full. Okay, dito na tayo sa camera, no? Ito ang pinaka-main event nitong phone na ito. So, ang phone ko, previous phone ko is iPhone 7 na merong 12 megapixel na rear camera. And maganda naman kasi siya. Wala akong problema sa camera ng iPhone. Lalo na sa video dahil sobrang crisp niya. As in, ang ganda ng details, talagang maganda yung kulay and everything. So, wala akong problema talaga sa iPhone. Yung dati kong phone,
bago mag-iPhone is Nokia 1020. Meron din siyang 48 megapixel kung hindi ako nagkakamali. So yun yata yung first ever na phone na meron ganong kataas megapixel. Tapos ngayon, ito naman, 108 megapixels. So, sobrang grabe quality ang camera nito. Hindi kayo magsisisi. Ang dami niyang options. Ang dami niyang mga kung ano-anong pwede niyong gawin sa camera. Tapos, meron din siya nung parang pag pro, pwede ka mamili ng mga ISO. So, yun, pwede mo baguhin sa mga basic digital camera basic 101 dyan. Alam niyo yung mga ISO. Yun sa mga pag, na kayo, advanced na photographer. So, alam niyo yung mga ganyan. Pero dahil nasa mobile siya, pwede nyo siya pag-aralan. Guys, i-research nyo lang yung mga kung paano yung pagkuha ng mga magagandang shots. Pwede nyo siyang i-manual dahil meron siyang pro. So, pwede nyong kalikutin kung anong mga gusto nyong kulay pagdating sa pro. So, grabe talaga tong phone na to, as in, like talagang. Tapos, pwede nyo rin palitan yung mga aperture, mga lens, ganyan. Dahil nga mobile phone na siya, nasa mobile siya, sobrang, ano bang tawag doon? Ano bang term doon? Handy. Very handy talaga pag may gusto kang kunan. Lagi mo naman dala yung phone mo and hindi siya ganun kabigat katulad ng SLR. Pero syempre, iba pa rin yung kuha pag SLR. Pero pwede na rin siyang pang-alternate. Lalo na if mahilig kayo mag-travel and ayaw nyo magdala ng mga mabibigat na SLR, gusto nyo lang phone, bagay na bagay sa inyo itong Xiaomi 10T Pro. Grabe. And sobrang, tapos meron pa nakalagay na 5 megapixel triple rear camera. So, ayan, hindi ko na alam kung alin dyan yung mga rear, yung mga triple. Pero basta ang alam ko, maganda naman siya. Ang camera niya sa likod is merong 108 megapixel yung main camera. Tapos meron naman isa pa na pang wide angle, ultra wide angle, which is the 13 megapixel. And then meron pang isang dyan na lens. Makikita nyo parang 5 na yung lens yan. Yung isa naman is pang macro shots naman, yung pang malapitan, yung pang Instagram. Tapos yung isa is flash. So the other lens, ito yata wala na siyang silbi. Wala siyang kwenta, dami lang siya, dami account lang siya, pang display lang siya. Tapos yung isa syempre is yung flash. Yung sa flash nga lang, pag nagfa-flash kayo, yun nga lang yung parang sa akin, parang hindi okay. Kasi parang ang niya, hindi ko alam kung gano'n na yung mga phone ngayon. Although, kasi parang hindi siya nagbi-blink eh. Tinan nyo guys, pag nag-picture ako na may flash, hindi siya nag-blink or something. Basta ganun na siya. May flash na siya na ganun. Yan, may picture tayo. So, ganun lang yung flash niya. Hindi parang nagbi-blink. Alam niyo yung nagbi-blink na parang totoong camera. So, hindi ko alam kung pwede yun i-settings. Hindi po ako sure. Pero, yun lang yung napansin ko sa flash niya. So, yun yung parang hindi ko gusto. Pero hindi ko sure kung nababago pa siya or not. Tapos, wala akong masabi kapag lens, yung malapit, macro. Kasi meron siyang, ano bang tawag dun? 5 megapixel macro camera. Yan nga, nakalagay na mayroon siyang 5 megapixel macro camera. Talagang kitang-kita yung details, blurred na blurred siya. Maganda siya pang Instagram. Kung mahilig kayo mag-Instagram, bagay na bagay sa inyo tong phone na to. Yung gusto niyo mga details talaga na maliliit na bagay, kitang-kita sa phone na to. Tapos, syempre, ang wide angle. Ultra wide angle talaga, guys. Like ko yung wide angle nito. Ang ganda ng wide angle. Natutuwa ako kasi yung phone ko walang wide angle. So, naiingit ako sa mga phone na merong wide angle kasi kitang-kita yung buong lugar. So, ayan, nagtry ako mag-shot sa SM Mall na kitang-kita yung buong details. Talagang ang ganda niya. So, sobrang sulit talaga yung wide angle nito. Although, feeling ko naman lahat ng phone ngayon is meron ng wide angle. Pero ito kasi is 13 megapixel ultra wide angle camera. Hindi ko lang alam sure kung pwede siya sa front mag-wide angle. Pero let's see if pwede. Wide angle. So, wala siyang siya sa harap.
wala siyang wide angle sa harap, sa likod lang siya meron. Yung iba kasing phone na nakita ko is merong wide angle kahit sa harap, so pang selfie, ganyan. So ito, wala, sa likod lang yung wide angle niya. Pero, yan, point out ko lang yun na wala. So, 20 megapixel yung rear front camera, grabe. Yung, iPhone ko, hindi naman, depende rin siguro sa cellphone, pero okay naman kasi yung iPhone, kahit 12 megapixel yan, parang maganda talaga siya pang videos and photo. So, wala naman talaga yun sa taas ng megapixel, kahit 20 megapixel pa yung front camera. Pero sobrang ganda niya talaga, as in pang selfie. Hindi ko na kailangan ng palagi sa back ako mag-picture. Talagang front camera lang, okay na okay na. Masyado na siyang may filter, kahit enough ko na, kinilir ko na yung filter. Parang masyado parang maganda yung itsura ko sa front cam. Sabi ko, oh my gosh, totoo ba to? Hindi naman ganun ka-clear yung skin ko, pero parang may filter talaga siya. Kahit inalis ko na, wala naman. So, hindi ko alam kung bakit ganun, pero ganun talaga siya eh. So, yun lang naman. Low lighting, hindi siya masyado ganun ka bongga para sa akin. Pero, pwede nyo naman siya i-adjust. Depende na rin sa inyo kung ano ba yung gusto nyong effects. And, syempre, yung mga time-lapse, ayan, ang ganda rin yung mga ganyan. Gusto ko talaga makuha or matry na shot is yung star. Yung kita lahat ng star, kaso kailangan nasa madilim akong lugar. So, kailan kaya yun? Sa mga beach, ganyan. Gusto ko talaga matry yun, and I'm pretty sure na gusto ko yun, magagawa ko yun sa phone na to. Kasi dati, gusto ko yun magawa sa Nokia 1020 ko, kaso hindi ko na-try. Pagdating sa videos naman tayo, so, okay naman yung mga videos, very crisp, very malinaw. So, kapag, syempre, yung stabilization, yung tawag kapag yung ma-shaky. So, sa 1080, merong stabilization, 1080p. So, pagdating ng 4K and 8K, syempre, mawawala na yon. But, syempre, ako kasi hindi naman ako ma-shaky mag-video and very control ko siya. Kailangan lagi nila kapag nag-video ako sa iPhone is iPhone lang yung gamit mo kasi kapag nagpapan ako is very control. So, malaking tulong rin yung kapag kayo yung mismong gumagalaw ng phone is hindi kayo ma-shaky. Talagang hindi nyo na kailangan ng mga gimbal, yung mga parang tripod, selfie stick na pang mga yung hindi ma-shaky. So, depende rin sa inyo sa pagpan nyo ng video para hindi siya talaga mukhang shaky. And, sa zoom, pag nag-zoom ako dito sa camera, sa video, is parang naglalag siya or nag-stutter. Hindi ko alam, baka ma-improve pa naman yun sa mga software na dadating na update. Sana, kasi maganda siya kapag sa kasi iPhone, walang problema kapag i-zoom mo yung mga, pag nagvi-video ka tas i-zoom in, zoom out mo is walang problema. So, yun lang, napansin ko lang naman siya. Hindi naman siya ganun kalaking epekto, pero napansin ko lang din. Gusto ko yung dual mode, parang unique siya kasi pwede siyang front camera and back camera. Naisip ko na siya dati, sabi ko paano pag dalawa siya, pwede mo parehas sabay gamitin. Tapos ayan, sa Xiaomi meron din siyang ganyan. Meron siyang naisip na dual mode. So very unique siya kasi ako gumagawa ko ng reaction videos and feeling ko magagamit ko talaga to as in for reaction videos. Yan nga lang yung camera kasi nasa baba, yung sa front camera. So, hindi ko lang kung bakit siya nilagay sa baba. So, pag kasi nagsiselfie, mas maganda pag nasa taas yung camera kasi para mas, mas flattering siya sa face, hindi yung nasa baba. Kasi pag binaliktad mo, parang hindi siya tama. Parang ganun. So, feeling ko dapat yung camera is niligay nila sa, imbis na nasa left is nasa right na lang sana. Yun lang naman yung naisip ko about sa location ng camera. Sa video, kapag low light or madilim, pansin ko nagfi-flicker yung ilaw pag nag-change siya or pag lumilipat, pumapalit ako ng position. So, hindi ko alam kung maaayos ba yan sa mga software na dadating or updates. Dahil for me, parang
pag mga ganun kasi, mga ilaw sa videos is maganda kung walang ganun. Pag parang pagpalit ng ilaw, parang nag-i-stutter kasi siya. So, ayun. Hindi ko sure kung ganun rin yung phone ko sa iPhone. Pero I'm gonna try and see kung ganun din. Pero parang feeling ko hindi naman. So, yun. Hindi naman siya big deal. Sabi ko nga yung mga minor issues. And then, nagulat ako na meron siyang slow motion sa harap. So, imagine mo, pwede ka rin mag-slow motion kahit nasa harap ka. Kasi natutuwa talaga ako sa slow motion. Pinakagusto ko talaga sa phone ay yung may magandang slow motion. And, eto is, may slow motion din siya kahit sa likod and harap. Pero, nabibitin lang ako dun sa editor niya sa video. Kasi, kapag 'di ba kapag sinave mo siya as naka-slow motion, hindi siya, pag sinad mo siya sa computer or in-upload mo siya, hindi pa siya naka-slow motion. Nandun lang siya sa player. So, i-edit mo pa siya. Ngayon, kapag yung editor nila, mismong main editor ng phone, is wala siya masyadong option na hindi katulad sa iPhone yung pwede mong pabilisin, pwede mong papagalin, tapos mas customize mo siya. Ito wala, parang igaganon mo lang. Yun na yun, wala siyang masyadong option. So siguro kailangan kong mag-download pa ng app na mas maganda para mas ma-customize ko yung slow motion effect niya. Kasi ang problema naman kasi pag ganito kataas yung megapixel niya is, di ba parang SLR? So kailangan ma-focus mo, mapindot mo pa yung subject para talagang doon mag-focus yung camera. Hindi siya madaling, lalo na yung pag background ko or backdrop ko is ma-shiny or madaming details. So, nalilito yung si Xiaomi kung sino ifo-focus niya. Kaya minsan na-out of focus ako kapag naka-back camera ako. So, yun lang naman yung problem ko. Siyempre, i-click ko na lang syempre yung mukha ko para dun siya mag-focus bago ako mag-start mag-video. So, ayun. Wala naman akong problem pagdating sa kulay or sa display niya. So, okay lang naman sa akin. Battery and charging, sobrang bilis niya mag-charge. 1 hour lang. Yun nga lang, ang problema ko is, hindi ko alam kasi nung umpisa, is natakot ako kasi sobrang init niya. Sobrang init talaga. As in, parang umabot ng 44 degrees. Normal ba yun? Kasi parang sa iba naman is parang hindi. Siguro dahil fast charging siya, normal lang siya na ganun siya kainit. Kaya hindi ko siya ginagamit syempre kapag nagcha-charge. And although yung iba sinasabi na pwede naman, pero syempre mas mabuti na yung mag-ingat. Baka kasi masira agad, 'di ba? Sayang naman. And yun, sobrang init lang talaga niya. Pero nung umpisa pagka gamit ko, sobrang init nga niya. Kasi siguro nag-update pa yung phone, ang dami kong in-install na app, so nalilito pa siya, kaya siguro sobrang init. Pero lately ngayon, hindi na siya masyado mainit. Kahit pag naglalaro ako, minsan na lang, siguro umiinit talaga siya pag naglalaro. Pero yung nung una kong gamit, kahit browse lang, kahit ano lang, lalo na yung pag Snow or Snapchat yung gamit ko, malakas sa battery yun talagang mag-iinit yung phone. Kaya siguro ganun nung umpisa, pero ngayon hindi na. So, nag-adjust lang siguro kaya ganun. Kaya na paranoid ako, pinost ko kasi ang taas talaga nung nung degrees niya kapag nagcha-charge. So, ayun, natakot lang ako pero yun, normal naman pala siya sa umpisa pag ganun. Hindi ko pa siya na-try i-charge ng hindi fast charging kung mag-iinit ba siya. Same as sa fast charging. So, kasi parang may nabasa ako na gano'n, nagiinit daw kapag fast charging. So, normal lang daw yun. So, I'm not sure pa. So, yung battery niya, umabot siya ng 2 days sa akin. Nagulat ako. Sabi ko, oh my gosh, ang tagal bago malobat. Siguro kung hindi ko talaga gagamitin, mas matagal pa. So, kasi ngayon, naglalaro na ako ng PUBG, kaya palaging lobat to. Umabot siguro sa akin ng 16 hours. Yung tapos rin ako, videos, nood ng YouTube, Netflix. Yung umaabot ng 30 minutes, 10% ang habang nag-games ako. So, yun. Actually, umabot siya nung una kong gamit to, umabot ng 12 hours yung una kasi nag-i-install ako, kaya uminit na paranoid ako. Sabi ni Rex, wag na daw ako maparanoid kasi wag ko daw hanapan ng sira yung phone. So, it also a dual na SIM card. Dual pala to? Hindi ko alam.
hanggang ngayon kasi yung SIM card ko, hindi ko pa nalalagay sa loob. So, ay nakalagay siya na dual SIM card. And, syempre, 5G ang kanyang connection. Sobrang bilis dun. Mas mabilis pa sa wifi niya sa bahay. Kapag 5G ang ginamit yun na data. Hindi ko alam yung NFC, pero sabi, multifunctional NFC. Supports Google Play. Yan. Tapos, security, side-mounted fingerprint sensor. Ah! Fingerprint yun? Talaga? Hindi ko alam. Fingerprint pala to. Hindi ko alam kasi pinipindot ko lang siya. Hindi ko alam na fingerprint siya. Side-mounted fingerprint sensor. Tapos yung AI face, natutuwa ako. Sige, ganyan ka lang. Malalak na siya. Nadidetect na. O, diba? Bongga. Okay. Tapos sa navigation and positioning, meron naman nakalagay dyan. Yung GPS, Kembular. Sa audio, grabe. Dual super linear speakers. Sobrang lakas ng audio nito, guys. Grabe. As in, ang lakas talaga. Yung audio nito, sobrang lakas. Nakakaloka. Although, sobrang lakas niya. Pero pag yung bar na is sobrang liit na, hindi mo na marinig. Kaya parang baliwala din dapat yung volume niya is. At saka hindi ko siya minamax kasi simula nung nagkaroon ako ng phone, hindi ko minamax yung phone ko ng todo, yung hanggang pinakataas yung bar pag nagpapatugtog ka kasi or nagamit ka ng speaker kasi may tendency na mabasag yung yung speaker. Hindi ako nagmamax ng audio kapag nagpe-play ako or nagpapatugtog para iwas basag din ng speaker. So, ang OS niya is MIUI 12. Yun yung sarili niyang OS. So, hindi siya katulad ng sa ibang Android na pare-parehas. Sa video, pwede pala ikaw mag-screen recording. So, natuwa din ako doon. Habang naglalaro ako, ni-record ko. So, pwede. Ang bilis niya. Actually, pwedeng yung ibang software nito, pwede mo siyang baguhin. And, meron parang yung frame, ano ba yung tawag doon? Refresh rate, yun. Refresh rate. Hindi ako naka-max kasi nakaka-lowbat agad siya. Kaya wala namang problema sa akin kasi hindi naman siya laggy, hindi siya nagtitigil or anything. Kaya okay lang rin sa akin kahit hindi yun yung best, yung pinaka-highest settings ko. Kasi syempre para hindi agad malowbat. Ang dami, may natutunan ako mga bago ngayon about this phone na meron pala siyang fingerprint tapos face scan pa, diba? Dual na hindi ko pa naman nakilala ng phone mo. Pag bumibili kasi ako ng phone online, parang lagi nasisira or may sira. Pag hindi masisira, may sira. Ganun. So, ayun ngayon naman. Eto, actually, meron na kasi yung screen niya nasira na, may gas-gas na agad. So, kung hindi kayo, pag dumating na agad sa inyo, pag bibili kayo ng ganitong phone, bumili na agad kayo ng screen protector dahil ang bilis na magasgas. Dalawa na agad dito at dito. May gasgas na agad siya. Kahit yun? Gorilla Dust Proof or something. Pero meron na siya agad hairline na scratches. So, ayan. Nakakasad kasi hindi na siya matanggal talaga kahit anong mangyari. Hindi ko alam kung meron na tong kasamang screen protector pero feeling ko wala. Kaya, bumili na agad kayo or magpalagay na agad kayo. Huwag na kayo gumaya sa akin. So, ayan. Gamit na gamit talaga siya as in everyday. So, sobrang useful sa akin ng phone na to kahit medyo malaki siya. Tapos, medyo may bumpy siya yung camera pero hindi naman siya big deal sa akin kung hindi nyo trip yung ganyan na may bumpy. Hindi naman siya masikip masyado sa bulsa. Medyo mabigat nga lang pat hindi siya ganun kasikip. Tapos yung screen dito sa likod, dahil naka-jelly case naman ako, wala namang issue sa akin. Pero kung may issue sa inyo yung parang ma-fingerprint siya, ayan. Tapos bumili nga ako ng mga casing. Padating pa lang. So, ayan. I-reviewin natin yan sa susunod kong vlog. Yun yung susunod nating i-vlog. Yung mga casing na cute sa Xiaomi 10T. Although, kasi yung iba, masyado na siyang covered. So, hindi na makikita yung pagka-blue, diba? So, ayun. Kung mahilig kayo sa mga
manual settings pagdating sa camera. Magugustuhan nyo to kasi meron siyang ganun. Pwede kayo may experiment sa pictures dahil sobrang handy niya, dahil mobile siya. Pwede nyo siya dalhin kahit saan, and pwede kayo mag-picture ng mga, kung mahilig talaga kayo sa pictures and sa videos na rin, at sa vlogging. Syempre vlogging tayo so dun tayo sa vlogging, gaming, pwedeng din. And yun, siguro meron pang mas matibay na battery dito, pero para sa akin okay na siya. Basta wag lang agad masira yung battery kasi syempre mahirap na, ibang usapan na yan. Yung iPhone ko kasi nasira siya this year lang. Ang bilis na niya malobat kasi palagi nga ako nagvo-vlog, and minsan is nalolobat na, charge ko, nagvo-vlog, nagre-record ako siguro, kaya ganun nasira. So ngayon hindi ko na siya gagawin. Antayin ko na lang mapuno muna yung phone ko bago ako mag-vlog. So yun nga, walang kasamang free na headset. Kung ayaw nyo yun, order na lang kayo kay Xiaomi kasi madami naman silang product na pwede nyo orderin. And yung charger niya medyo mabigat nga lang. Siguro order na lang rin ako ng medyo mas magaan kasi ang bigat ng charger. Siguro dito lang siya sa bahay. So, if magta-travel kayo, buy na lang kayo ng extra charger na hindi masyado mabigat kasi masyadong mabigat yun. Sobrang gustong-gusto ko talagang phone na to. I'm super approved. Although, hindi naman siya perfect. Pero yung mga napansin ko is very, alam mo yun, hindi masyadong big deal. So, yun lang. I really love the phone and I'm super happy na ito yung binili ko. Super sulit pang vlog ko everyday. Talagang gamit na gamit ko talaga siya. So, sulit na sulit ba ang Xiaomi 10T Pro 5G para pang vlog ang 24,000 pesos mo? Para sa akin, sulit na sulit. Mag-antay kayo ng sale. Palagi na may sale sila or freebies. Pero ayan, at saka safe din umorder online. So, ayun. Good luck sa inyo sa mga gusto mag-vlog. At tapos, nagpahanap kayo ng mid-range flagship na phone. Dahil sobrang ganda nito, as in, hindi ako nagsisisi na ito yung binili ko. So, I'm super duper happy. And yeah, that's it. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe, and follow me on all my social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. So magkita-kita tayo sa TikTok dahil marami na akong i-upload na videos dahil meron na akong bagong phone na hindi mabilis malobat at sobrang ganda ng camera. So mga aspiring vloggers like me, kung gusto niyo ng magandang phone for vlogging, although medyo mid-range kasi, pero sulit na sulit siya para sa akin dahil ang ganda ng camera, ang ganda ng design, battery performance, super sulit. So, yes, I can really say that this is super duper worth it. The Xiaomi 10T Pro 5G.